may isang sinapian na membro ng ibang sekta. At ang nangyari mga kapatid, tinawag nila yung kanilang ministro. Nangyari po ito sa Bukol. Sinubukang paalisin yung demonyo na sumapi sa katawan ng biktima. At ang nangyari mga kapatid, tinawanan lang sila. At sa kanilang awitin, sa kanilang simbahan, sabi ng mga demonyo, gustong gusto ko yung mga kanta ninyo. At hindi na paalis yung mga demonyo dahil doble yung lakas kapag nandun yung ministro nila. At ang nangyari mga kapatid, ang naka-save sa biktima na hinaharas ng demonyo, yung isang matanda na babae na laging nangunguna sa nobena sa mga patay, kahit dahil wala ng pag-asa yung pamilya, kahit protestante sila, sinubukan nila na lapitan yung matanda. At yung matanda ay lagi, sabi niya, magro-rosaryo lang ako. So, sige, subukan ninyo. Ipagdasal yung anak ko. Dahil nawala na kami ng pag-asa. Kahit yung ministro namin ay hindi nakapalayas ng demonyo. Yung matandang ito ay debotong-deboto sa mahal na Birhen, Maria. At dahil wala na yung ministro nila, tinawag nila yung matanda na kapitbahay nila. Nagro-rosaryo siya. I believe in God, the Father Almighty. Sumisigaw yung demonyo. Ang ingay, ang sakit ng panalangin ng matandang ito. Galit na galit yung mga demonyo. Huwag nyo yung pabalikin yung matandang iyan. Yung prayer na niya, yung panalangin niya, ay masakit na masakit sa tainga. Doble yung sakit, tinutorture kami. So, yung matanda ay, at kahit yung buong pamilya, kahit ibang sekta sila, grabe yung gulat nila. Dahil sa rosaryo, na torture yung demonyo. At sa kanilang doktrina ay walang kabuluhang panalangin po yon. Kung walang kabuluhang panalangin yon, bakit na-torture yung mga demonyo? Lalong-lalo na kapag aawit siya sa mga Marian song. Ang sakit. Sisigaw yung possessed na bata. Ang sakit. Itigil mo na yan. Dasal na yan. Maawa ka sa amin. At hindi naman yan makuha sa isang dasal. Dahil hindi pa sila sa ministry ni Kristo, sa deliverance ministry. So, ang ginawa ng matanda, yung prayer lang, rosaryo. At bumalik yung ministro sa kanila. At hindi sila nagpaalam dahil alam naman nila na pagagalitan sila sa ministro nila kapag sasabihin na yung matanda ay nagro-rosaryo para sa kanyang membro, itong biktima sa demonyo. So, pumupunta naman yung team nila sa bahay ng biktima. At natutuwa at nagagalak yung demonyo. Salamat. Gustong-gusto ko yung mga, sabi ng demonyo, gustong-gusto ko yung mga ninyo, awitin ninyo. Sige, awit lang kayo. Hindi na torture yung demonyo sa mga awitin nila, sa mga dasal nila. Pero sabi ng demonyo, wag nyo na yung pabalikin yung matandang pabalik-balik na magdasal ha. No? The demon is referring to the rosary. At alam nyo, kahit labag sa kalooban nila dahil Iglesia ni Cristo sila, kahit labag sa kalooban nila mga kapatid, alam nyo,
tinatawag nila uli yung matanda na devoto katoliko, laging nagdadasal sa tuwing may patay, siyang mangunguna. Ini-invite nila. At sa pabalik-balik ng matandang ito, sabi ng demonyo, wala kaming kawala sa dalangin ng matandang ito, ang sakit na sakit. Lalo na kung kakanta siya ng Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, espes nostra salve. Ad te clamamus, exulis filii Eve, ad te suspiramus, gementes et plentes, in hac lacrimarum vale. Ea ergo advocata nostra, ilus tuus misericordes oculus ad nos converte. Et Iesum benedictum fructum ventris tui, nobis fos hoc exilium ostende. O clemens, O pia, O dulces Virgo Maria. Alam niyo mga kapatid, lumayas talaga ang demonyo dahil sa pabalik-balik ng matandang ito sa rosaryo. At grabe talaga, na-amaze kahit yung mga iglesia ni Cristo at namangha yung ministro, anong ginagawa nila? Na-liberate yung biktima, at nag-question mark yung ministro dahil hindi niya napalayas yung demonyo. Tatawanan lang sila sa mga demonyo. Pero itong matandang ito, devoto katoliko, devoto sa ating mahal na ina, takot na takot, kahit hindi siya pari, kahit hindi siya madre, ang kanyang hinahawakan yung banal na rosaryo. Maka-inspire sa ating lahat ang pagdadasal ng banal na rosaryo po. So, laliman natin yung ating pananampalataya at debosyon sa mahal na ina. Dahil yun po ang common denominators sa mga demonyo. Inaamin nila. Natakot sila sa prayer ng simbahan. Lalo na sa devotion sa ating mahal na ina. By the way mga kapatid, mayroong buong pamilya sa Pangian, Valencia, Bohol. More than 10 years na po sa protestanteng grupo. Sunod na mga araw ay profession of faith sila. Babalik sila sa ilang simbahan. So, yan po ang magandang balita. At alam nyo mga kapatid, merong sumasalubong natin na isang from Archdiocese of Cebu, sa Badian, Cebu, si Kenneth Vergo, na grabe yung kanyang charism sa pag-evangelize, dahil evangelizers na siya doon. At ngayon, nagbalik loob sa tunay na iglesia. So, yan po ay makapataba sa ating puso. At patuloy lang tayo evangelizing the people of God. Sa pamagitan nito, ay tayo po ay mabigyan ng lakas at inspirasyon dahil sa katotohanan, marami nang naliwanagan. Amen?